Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang gumulantang sa buong bansa matapos lumutang ang ulat na posibleng italaga si Vice President Sara Duterte bilang bagong Pangulo ng Republika. Ayon sa mga source sa loob ng gobyerno, may sinasagawang seryosong diskusyon kaugnay sa umano'y krisis sa liderato na kinakaharap ngayon ng administrasyon ni President Coting ng Norte Jr. Kasabay nito, umuugong din ang balita na maaaring mapanagutin si President Marcos sa mga aligasyon ng katiwalian na muling binubuksan ng ilang mambabatas at anti-graft groups. May mga panawagan na magsagawa ng imbestigasyon upang linawin ang umano'y mga isyong kinakaharap ng kasalukuyang Pangulo, bagay na mas lalong nagpaigting sa tensyon sa politika. Samantala, nananatiling tahimik si VP Sara sa kabila ng mga espekulasyon, subalit iginiit ng kanyang mga kaalyado na handa umano siyang gampanan ng anumang tungkuling ipagkakaloob ng konstitusyon. Ayon sa kanila, prioridad ng Vice Presidente ang katatagan ng bansa at kapakanan ng mamamayan sa gitna ng lumalalang hidwaan sa pamahalaan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa Malacanang at iba pang sangay ng gobyerno upang linawin ang mga kumakalat na balita. Patuloy namang binabantayan ng taong bayan ng mga susunod na kaganapan dahil ang usaping ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa direksyon ng pamumuno at politika ng bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Walang yan naman, Pinky. Dali, ano ka ba talaga? Nawawala ka na tama talaga katulad mo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, nakikipag-usap niya sa kanyang diktador na patay na ama. Doon siya humihingi ng payo. Hindi natin alam kung ang kausap niya si Satanas na. Ano ba? Ang sabi niya, siya mismo nagsabi. Mga cringy na cringy. Kinakausap daw ni Bongbong Marcos ang kanyang tatay. Umihingi daw siya ng payo. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, o ano, mahirap no? Ganun daw ang sinasabi ng tatay niya sa kanya. Mahirap no? Ginaganon-ganon daw siya ng tatay niya. Pinky, hindi ka ba natatakot? Ang presidente mo nakikipag-usap sa isang yumao. Ganon ang mga drug. Ganon ang mga addictos. Pinky, ganon ang mga addictos. Wala ka sa ayos, Pinky. Meron ka pang kapal na mukha na ipagtanggol si Bongbong Marcos. Tapos banatan mo si Amy Marcos. Hindi mo ba naiintindihan na nangyayari sa bayan natin, Pinky? O talagang galit ka rin, ayaw mong umupo ang mga Duterte? Dahil isa kang tuta ni Nino Noynoy Abnoy. Ito po, pinapakilala ko uli sa inyo, mga kaintae, bagong loyalista. Ayaw po nilang mag-resign si Bongbong Marcos kasi natatakot po sila kay Sara Duterte. Yan po sila mga ka-reaction. Nag-e-enjoy po sila sa puwet ni... Kaya nga kakampwit sila eh. Mga kakampwit. Tama yung pangalan nila, mga kakampwit. Enjoy na enjoy po sila sa wet packs ni Bongbong Marcos. Tuloy. Si mong kapatid sa harap ng daang libong tao. Wala akong makitang ibang motibo. Oo. Magsabi ng katotohanan. O, ang sinasabi po ng ilan, sinisiwalat lang daw ni Senator Amy ang katotohanan dahil gusto niyang isalba ang bayan. May mga ganun pong komento. Tama naman yun. Si Pinky, alam mo Pinky, alam namin na pabor ka kay Bongbong Marcos kasi alam namin na hindi ka pabor kay Bongbong Marcos. Pero natatakot ka na pag pinatalsik si Bongbong Marcos, isang Duterte na naman ang uupo. Kapag Duterte naman ang umupo, hindi na naman kayo makakapurma. Mga magnanakaw kayo, mga animal kayo, manda kayo, malapit na sa Sara Duterte. Bongbong Marcos, umuwi ka na, pinapauwi ka na ng ate mo, hindi mo ba alam? Nag-uusap pa kayo ng tatay mo, kausapin mo yung tatay mo, sabihin mo, tayo, uwi na ako. Baka mangyari sa akin yun na nangyari sa'yo eh. O tatakas tayo, naka-helicopter. Yung reaction Naku niyo po, doon. ewan ko lang. Ayoko na mag-comment except na napaka-un-Filipino ng kanyang ginawa kagabi. Napaka-un-Filipino. Yung pang-un-Filipino, yung magnakaw ng magnakaw, Pinky. Ilang maleta ang binigay sa'yo ni Bongbong Marcos?
Maleta, di ba sumakay kayo sa helicopter niya no, ni Saldico? Maleta, yung walang laman yung pag nagbakasyon kayo. Di ba namimigay ng maleta si Bongbong Marcos, Rimowa? Ay, hindi kanya binigyan. Hindi po pala siya binigyan ng Rimowa ni Bongbong Marcos si Pinky. Senator, kahit di natin sila kamag-anak, ito yung mga government officials natin. Tama. Ang Pangulo mismo ang nalagay na naman po sa matinding alegasyon ngayon. Ano po ang dulot nito sa bansa? Lalo na po para sa mga ordinaryong Pilipino. Tama. Sa akin, I can only speak for myself. Mas nakaramdaman ng awa kay President Bongbong Marcos. At nawalan ako ng bilib kay Senador Aimee sa kanyang ginawa. Pwede niyang gawin, merong ibang po. Di ba? Naawa ka kay Bongbong Marcos, Pinky, dahil nag-away yung magkapatid. Naawa ka kay Bongbong Marcos. Hindi ka naawa sa mga namatay doon sa Cebu. Hindi ka naawa doon sa mga Pilipinong lumubog yung bahay, ang mga ari-arian, ang mga alaman, namatay yung mga livestock nila. Hindi ka naawa sa kanila. Naawa ka sa isang magnanakaw, Pinky. Putang ina naman talaga naman, mga tao naman, oh. Maaawa ka sa isang bangag? Maaawa ka sa isang magnanakaw? Hindi ka naawa sa mga kababayan mo na nawalan ng buhay? Tama na, Pinky. Ayaw na kita marinig. Ayaw na. Tama na. Siya na naman. Ang tignan naman. Hindi pa naiisip ngayon ng independent Ito pa mga karyaso, pakinggan muna natin itong balita na to, ha. Hindi pa raw naisip ng ICI na ipatawag si Bongbong Marcos. Tignan mo naman kahibang ang ICI na si Bongbong Marcos ang nagtatag, tapos ipatatawag mo si Bongbong Marcos, tapos iimbestigahan mo. Di ba kasi Raulo yun? Sino napapaniwala na itong mga taga-ICI na to? Di ba? Pakinggan natin, huwag muna kayo mag-init ang mga inyong mga tumbong mga karyasyon. Makinig muna kayo bago tayo mag-react, ha? Kasi umiinit ako eh. Umiinit ako eh, kasi bakit ako umiinit? Wala lang, umiinit lang. Hindi pa naiisip ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagdinig kaugnay ng flood control project scandal. Ito ay sa kabila ng pagkakadawit ng Pangulo sa issue matapos maglabas ng video statement sa social media si resigned congressman at dating House Appropriations Chair Zaldico. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, hindi maaaring gamiting batayan o ebidensya ang video na inilabas ng dating kongresista dahil ito ay unverified at unsworn na pahayag. Wala pang pinag-iisipan na ganyan ng commission. Wala. Kasi ayoko naman sabihin na totoo yung sinasabi niyo sa video because as I said, hindi pa siya validated. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin nila ngayon ang posibleng pagsasampa ng indirect contempt laban sa dating mambabatas matapos niyang hindi sagutin ang dalawang sabina ng komisyon. Mukhang there's a return already that was not accepted. And then the legal team will now look into the possibility of filing any petitions before the regional trial court for indirect contempt. Samantala, hindi natuloy ang pagharap kahapon, November 17 ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa ICI. Ayon kay Attorney Hosaka, nagsumite na lang ang dating opisyal na ikalawang affidavit, katulad ng isinumite at binasa niya noong Biyernes sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nag-apply para maging state witness si former Undersecretary Bernardo, kaya hindi na muna ito magbibigay ng karagdagang impormasyon alinsunod sa probisyon ng Witness Protection Program Act. Nabanggit rin po. Tama na mga Tama na. Imposible naman papatawag si Bongbong Marcos ng ICI, wala namang kapangyarihan yung ICI na yan. Tama na. Ako po, meron po tayong bagong balita mga kareaksyon, kapapasok lang. Si Pinky Lacson daw ang tinuturo na naman niya ngayon, ini-implicate niya itong si Bersamin tsaka itong si Olaybar. Olaybar ba pangalan nun? Pag-isan mo nga sa akin yung nagsasalita na ba si Marcoleta dyan sa Senado? Nagsasalita na. Sige, harapin ko mamaya yan. Mga kareaksyon, yung sekretary ko. Mga kareaksyon,
ang problema daw ngayon mga karyaso, si Olaybar at saka si Bersamin, sila na daw, ginagamit daw ang pangalan ni ginagamit daw ang pangalan ni Bongbong Marcos. Ginagamit daw ang pangalan ni Bongbong Marcos, sabi po niya ni Pinky Lacson, dyan sa Senado. Tingnan mo si Bersamin nilaglag na rin. Bersamin! Ay nako, Bersamin! Saan ang yabang mo? Kasama ka rin pala sa mga kawatan. Ang ganda na ng record mo, Bersamin naging Chief Justice ka na. Nakipagkaibigan ka pa sa isang bangag. Ang ganda na ng record mo. Naging Chief Justice ka dahil in-appoint ka na ni Pangulong Duterte. Ngayon, nakipagkaibigan ka sa mga bangag. Ngayon, ikaw ay isang certified kaibigan ng mga bangag. Dito naman po tayo mga reaksyon. Si Auntie Claire. But we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to... Unang tanong mula po kay Katrina Domingo. Unang tanong po tayo mga ka-reaksyon. Hawak lang po kayo, fasten your seatbelt. Matindi po itong mga pag-uusapan natin dito. Hawak lang kayo Maganda po yung mga sasabihin dito ni Auntie Claire. Huwag po kayong kikibo, ang kumibo ay siyang bakulaw. ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Last night, nag-issue po kayo ng statement denying yung accusations ni Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait. Ma'am, when and where will the President draw the line? Some political analysts are saying that the Senator's statements are a form of destabilization. Does Malacanang view it as such? And how does Malacanang intend to act on that? Alam niyo mga ka-reaksyon, speaking of destabilization, ang destabilization yung nakawin mo na nakawin ng bayan. Madidestabilize talaga ang bayan dahil puro utang ng utang tayo. Pero yung sasabihin mo na bangag ang presidente, na delikado tayo sa kamay ng isang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na siya ay dumudurog, palagay ko naman yun ay destabilisasyon. Yun ay pagsagip sa isang nagingalong gobyerno. Let us check first all the facts and the statements that she made. Then it's up to the OJ, maybe ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. Next question mula po kay Jean Mangalus, PhilippineStar.com. Bilisan mo, Jen! Naghintay ako. Good afternoon. So the shakeup with the economic managers comes in the last stages of the budget deliberations. How will this affect the 2026 budget? And does the palace think that these reassignments are enough to restore the people's trust in the budgetary process? Well, maybe it may be an issue, but we were able to talk to Secretary Go, and according to him, any reassignments of the cabinet members to the OF and DBM, they are all the same people who work on the budget, who work on the finance. So there will be no problem with that. So can we assure the people of a timely passing of the budget? Timely passing of the? 2026 budget. Yes, there will be. They are working on that. Magtagalog ka na lang kasi yung English mo. Sunod na tanong mula po kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon, ma'am. Ma'am, yung mga... Kontakin po ninyo sa kalagitnaan po ng budget deliberation, DBM Secretary tinanggal. Si Pangandaman, ngayon may kaso na yata. Kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pagre-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo at categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan na magre-resign ng Pangulo?
Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang i-memorize ito? Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Hindi ko ako supporter ako ni Bibi Sara. Ayaw kong paalisin sa pwesto si Bongbong Marcos. Alam niyo kung ano gusto kong gawin sa kanya? Mag-fire follicle test. Mag-fire follicle test. Pagkatapos siya nagpa-fire follicle test, pauwiin mo na siya doon sa Ilocos Norte. Sabi mo sa kanya, bumili siya ng lubid, tapos mag-alaga siya ng kambing. Ganon na lang. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Follow up lang, ma'am. Mami, while si Ingay lamang. Ingay lamang ingay lamang. Ingay lamang. Hey, brother! Kumusta na yung mga tauhan mo, brother? Balita ko, marami nang kumakalas, ha? Oy, brother! Siguraduhin mo, ha? Intact ang iyapiya. Siguraduhin mo. Ako, ayoko ng sedisyon. Gusto ko matapos yung termino ni Bongbong Marcos hanggang next week. President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa corruption allegations. Hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran nitong investigation na ito? Hindi po natin nakikita nagbubumerang ito, pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nanais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. Hindi, ikukulong natin yung Pangulo mo. Ikukulong natin. Maraming mga testigo. Mali-mali ang pera. Hindi. Kukulong natin yan. Kailangan makulong yung mga hindi siya magnanakaw. Huwag natin kulong kung hindi siya magnanakaw. Pauwiin mo na lang. Parehab mo. Parehab mo. Masyado nang maraming coke sa kanyang bloodstream. One related question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng aligasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test at pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke. Lahat po yan ay nasagot na. Teka, tawagan ko si Atty. Vic. Hello, Atty. Vic. Butang yan na. Si Atty. Vic ba to? Atty. Vic! Magsalita ka nga patungkol doon sa drug test ni Bongbong Marcos nung pinagmamayabang ninyong dalawa. Hintayin ko yan, ha? Okay. Nananahimik ka yata, Atty. Vic, ha? Ba't wala ka doon sa rally? Saan ka nagpunta? Maisog? Maisog na naman? Hindi ka na nagsawa sa maisog? Hindi mo alam na durugis na si Bongbong Marcos ang tagal mong kasama? Atty. Vic, mag-usap tayong message na Atty. Vic sa isang araw, ha? Magsabi yung mag-open ka sa akin, ha? Huwag kang magsisinungaling. Alam mo, hindi mo alam. Okay, bye. Ganun lang yun, mga karyason. Pag nagpag-usap ka kay Atty. Vic, kailangan diretso ka lang.
Hindi raw niya alam. So hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Alvin Balbasar, Radyo Pilipinas. Alvin! Galingan mo ha! Ang kaharap mo ay henyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment ninyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico at sa ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang... Kala ko para patayin. Patunayan pala, akala ko umuwi siya dito para patayin na siya. Patunayan. Akala ko umuwi siya dito para patayin na natin. Patunayan. Mga bintang na sa ngayon ay walang basihan. Walang basihan. Patungkol kay Senator Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya. Tuloy. Galing mo, tuloy. Vice Presidente na kagad. Iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya Confidential fund na naman? Hindi pa kayo nagsawa sa confidential fund? Hindi pa kayo nagtatai sa confidential fund? Yan lang yung kinakain ninyo, confidential fund? Hindi ba ba? Ngayon, ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang ininga niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon, sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala sa ginagawa ng Pangulo, ang pagsugpo sa korupsyon. Alam mo, Claire, nararamdaman nyo na sa Malacanang. Wala na, gumuguho na si Bongbong Marcos. Nararamdaman nyo na sa Malacanang, mga loyalistang bagong loyalista. Alam na nila na papalapit ang araw ni BP Sara pagpasok ng Malacanang. Ayaw nyo pang tanggapin na si Bongbong Marcos kailangan na niya magparehab. Si Bongbong Marcos kailangan na niya magpagamot. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, nasagot niyo naman po yung